At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Daniel at Duwende. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Nagalit si Don Anselmo kay Rufino dahil naubos na ang kanilang mga tauhan. Kaya napagpasyahan ng Don, nalulusong na rin silang dalawa. Nabangha lalo ang Don nang makita ang ilalim na ang daming kayamanan. Samantala, nakapagtapat na si Daniel ng paghanga kay Susana at ipinaliwanag ng dalagang duwende sa kanya kung paano sila umiibig. Sa sandaling yun, nakita nila Don Anselmo at Rufino ang kanilang mga tauhan na nakakulong sa isang kulungang gawa na sa mga malalaking bato sa ilalim ng bundok. Gumawa sila ng paraan kung paano nila mapapakawalan ang mga yun. At nagtagumpay sila. Nagsunog sila ng insenso na dala ng Don at nalanghap yun ng mga duwende at nanghina sila dahil lason yun sa kanila. At sinamantala naman nila Don Anselmo ang pag-iipon ng mga kayamanan na iaahod nila sa ibabaw ng bundok. Subalit, pinigilan sila ni Daniel. At isasama ko na rin yung isang napakagandang duwende. Alin doon, senyor? Yung pinakamaganda, anak ng reyna nila. Tiba-tiba tayo rito. Lalo na ako. May kayamanan na. May jigs pa. Itigil nyo yan! Senyor! Si Daniel. Si Daniel! Ayun. Pakialamero. Patayin niyo ang lalaking yan! Papatay natin. Kung kumilos ng masama, Ha? mamamatay kayong lahat. Nako. Nakaumang na ang lahat ng balil ng mga kasama ko. Tumingin kayo sa paligid ninyo! Hayop ka, Daniel. Hayop ka. Papatayin kitang animal ka. Hindi mo magagawa yan, senyor. Marami pala sa paligid. Kung gusto mong pang mabuhay, umalis na kayo rito. At huwag na kayong babalik pa para gambalain ng mga duwende dito. Hindi. Hindi ako papayag na ikaw ang makinabang sa mga kayamanan dito. Wala akong balak na angkinin ng mga kayamanan na yan. Sapagkat may nagmamay-ari ng lahat ng mga kayamanan dito. At hindi pwedeng sirain. Mga kasama! Daniel! Armahan silang lahat! Yes, sir, man! At ibalik sa kulungan! Sige, At iwanan natin sila dito. Para dito na sila mabibilang ko habang buhay! Mahal na rin na, Ayla. Ayan po, nakakulong na mga nangaas na nakawin ng mga pag-aari ninyo dito sa inyong daigdig. Tinibayan na po namin ang batong bilangguan para kailanman hindi na sila makalabas. Maraming salamat sa iyo, Daniel. At bilang pasasalamat, bibigyan ko kayo ng maliit na gantimpala. Susana, tulungan mo akong magbigay ng mga gantimpala sa kanila. Opo, Ina. Ha? Napakalaki pong halaga itong ibibigyan ninyo sa amin, mahal na Reyna. Makapagpapatayo na po ang bawat isa ng malaking bahay sa amin.
Maraming salamat po, mahal na Reyna. Kung sinunod namin si Don Anselmo, hindi kami mabibigyan ng ganito. Siguradong kakarampot lang ang bibigay sa amin. Tama yan, Ngayon, alam ko na. Hindi pala lahat ng tao ay may maitim na budhi. May mga katulad niyo pala na mababait at mabubuting budhi. Mahal na Reyna, may ipagtatapat po ako sa inyo. At sana po, patawarin niyo ako kung sakaling ito man ay paglapastangan ko sa inyo. Nakahanda po ako na tanggapin ang kaparusahan ninyo. Kung ano man yun. Ano yun, Daniel? Nagmamahalan na po kami ni Susana. At nais ko po sanang isama siya sa amin. Daniel? Patawarin niyo po ako, mahal na Reyna. Kung kapahangasan po itong ginawa ko. Hindi, Daniel. Mahal ko ang aking anak. At kung ano man ang nais niya sa buhay, hindi ko ipagdadamot sa kanya. Yun lamang kung sigurado na liligaya siya. Inang Reyna Ira, mahal ko na rin po si Daniel. Wala akong magagawa, anak. Sige, papayag ako. Pero alam mo naman na siguro ang magyayari kung sakaling sasama ka sa kanya. Maraming pagsubok ang daranasin mo. Inang Reyna, nakahanda na po ako sa anumang pagsubok. Kung ganon, sige. Pumapayag ako sa gusto ninyo. Mag-ingat ka, anak ko. Opo, Ina. Mahal na mahal ko po kayo. Masama ang loob ko kung aalis ako dito sa ating daigdig. Pero natutunan ko na pong mahalin si Daniel. Daniel, ingatan mo ang anak ko. Huwag mo siyang pababayaan. Opo, mahal na Reyna. Pangako ko po. Ate Susay, halika na. Umuwi na tayo. Dito pa ako, Inday. Hihintayin kong dumating si Daniel. Ate, kanina pa tayo dito. Marami namang dumating na sasakyan. Pero wala si Daniel. Hindi ka pa kumakain. Dito pa ako. Sige, kung gusto mo nang umuwi ka na. Maiiwan na ako dito. May dumarating na namang sasakyan. Baka nandyan na si Daniel. Hindi yan yung sasakyan na sinakyan nila Daniel, ate. Iba yan. Aling sasakyan yung dumarating? Yan yung sasakyan na pangalawang ginamit ni Don Anselmo. Ganun ba? Oo, ate. Palagay ko, wala dyan si Daniel. At hindi na darating ang sasakyan na ginamit nila Daniel dahil nahulog yun sa sinkhole. Nasaan ang aking anak? Nasaan siya? Daniel, anak. Nasaan ka? Daniel. Ate Susay, matulog na tayo. Mapupuyat ka na naman eh. Matulog ka na, Iday. Dito muna ako. Hihintayin ko ang anak ko. Ate, magkakasakit ka na.
Ang payat-payat mo na. Mas gugustuhin ko nang mamatay kung hindi ko mahintay na dumating ang aking anak. May humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Baka ang anak ko nangyari, Day. Halika, Susana. Dito lang bahay namin. Si Daniel nga! Ang anak ko! Dumating na siya! Daniel! Anak ko! Salamat sa Diyos at nakauwi ka! Salamat, Diyos ko! Daniel, anak! Daniel! Ang tagal Inay. kitang hinintay! Oh, Daniel, Inay. anak! Kumain ka lang ng mabuti. Nagusto mo ba ang mga pagkain namin dito? Oo naman, Daniel. Ang sasarap pala ng kinakain niyo dito. Sarap talaga. Day, bakit ganyan kumain ang babaeng yan? Hindi yata marunong gumamit ng kutsara. Oo nga, ate. Saan kaya nakilala ni Daniel ang babaeng yan? Napakaganda niya. Pero mukhang inosente. Inay, Tita Day, alam kong nagtataka kayo kung bakit ganyan kumain si Susana. May ipagtatapat po sana ako sa inyo, pero huwag niyo na pong ipagsabi sa iba, ha? Ha? Ano yun, Daniel? Si Susana po ay hindi po natin kalahi. Hindi natin kalahi ang babaeng ito. Anong ibig mong sabihin, anak? Isa po siyang duwende, Inay. Ano? Hindi ko na alam kung ilang araw nang wala si Susana dito sa aming daigdig. Hindi ako nakakaramdam ng pagkabahala. Dahil alam kong mahal na mahal siya ni Daniel. Ang buwan. May nakapaligid na 3 bituin. Ang ibig sabihin niyan ay may magyayaring pagbabago dito sa aming daigdig. Magkakaroon ng maraming duwende. Pero saan bang gagaling ang mga duwende? Mahal na Reyna! Mahal na Reyna! Ang mga bihag, nagiging duwende silang lahat! Kung ganun, wala na tayong problema. Pwede na silang pakawalan para sila na mismo ang maghanap ng pagkain nila. At hindi na tayo magagambala pa dahil duwende na sila. Mga kasama, pagkawalan na raw ang mga bihag na naging duwende. Pagkawalan na silang lahat! Rufino, nasaan ka? Senyor, hindi na kita makilala. Ikaw na nga ba yan, senyor? Ha? Rufino, ikaw rin ba yan? Bakit ganito ang nangyari sa atin? Ha? Bakit tayo naging alagdan? Hindi. Hindi totoo ito. Senyor. Hindi.
makiusap tayo sa reyna ng mga duwende. Tulungan na tayo makalis dito. At ibalik na tayo sa sarili nating anyo. Haya kong maging alakdan habang buhay, senyor. Wala na akong magagawa dyan. Wala akong kapangyarihan na ibalik kayo sa dati ninyong anyo. Kaya habang buhay na kayong alakdan, para hindi na kayo makapinsala sa aming daigdig. Ha? Hindi! Hindi! Kasalanan mo ito, senyor Anselmo. Kasalanan mong lahat ng ito. Nandito na raw si Daniel. May nakakita raw sa kanya. Gusto ko na siyang makita. At pag-uusapan namin ang pagpapakasal namin para may madat ng ama itong anak namin. Malapit na ako sa kubo nila. Sige, Daniel! Habulin mo ako! Habulin mo ako! Hindi mo ako matatakbuhan, Susana. Uhuliin kita. Si Daniel? Sige! May kahabulang babae? Takbo pa. Sino kayang babaeng yan? Sige! Ang ganda niya. Sa akin. Lalapit ako sa kanila. Kakausapin ko si Daniel. At para malaman niyang nagbunga ang ginawa namin. Daniel! Daniel! Sandali lang! Senyorita Lani, bakit nandito ka? Daniel, may mahalaga kasi akong sasabihin sa iyo eh. Ha? Kung tungkol sa papa mo, kasalanan niya kung bakit siya naiwan sa ilalim ng lupa. Hindi yan ang pakay ko, Daniel. Nagbunga yung ginawa natin. Buntis ako. 4 na buwan na tong dinadala ko. Hindi. Sino siya, Daniel? Ako ang dapat na magtanong. Sino ang babaeng yan, Daniel? Sino siya? Kasintahan ko siya, Senyorita Lani. Hindi. Hindi totoo yan. May pananagutan ka sa akin. Kaya paalisin mo na ang babaeng ito. Dahil buntis ako, Daniel. May kasintahan ka pala dito, Daniel. Niloko mo ako! Niloko mo ako! Susana, sandali lang. Huwag kang umalis. Susana! Daniel, kailangan mag-usap tayo. Panagutan mo tong dinadala ko. Ayaw ko muna makipag-usap sa'yo. Wala akong pagtingin sa'yo. Alam mo yan. Kaya dyan ka na nga. Daniel! Huwag mo akong iwan! Daniel! Hindi mo ako pwedeng talikuran, Daniel. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo ako. Halika na, Susana. Umuwi na tayo sa kubo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko mahal ang babaeng yon. Inakit lang niya ako. Pero may nangyari na sa inyo. At dapat mo siyang panagutan. Sige na, Daniel. Iwanan mo na ako. Susana, Bahala na akong bumalik sa aming daigdig. hindi. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Susana. Mahal na mahal kita. Isang babae ka. Hindi ako makakapayag. Naagawin mo sa akin si Daniel. Senyorita Lani, may hawak ng baril. Huwag! Huwag! Susana!
Patawarin mo ko, Susana. Hindi kita na ipagtanggol. Patawad. Daniel, sige na. Iwanan mo na ako dito. Panagutan mo na ang babaeng yun. Umalis ka na, Daniel. Kami na ang bahala kay Susana. Alam naming wala kang kasalanan. Alam din naming mahal na mahal mo siya. Sige na, malaya ka na. Hindi ako aalis. Gusto kong makasama habang buhay si Susana. Dahil mahal na mahal ko siya, Reynayra. Hindi pwede. Kung sasama ka pa sa amin, sa aming daigdig, magiging kalahi ka na namin. Oo. Dahil mahal na mahal ko si Susana. Kaya gusto ko na rin maging kalahi ninyo. Sige. Tayo na. Daniel, salamat. Maraming salamat. Maligaya ako. O sige, tayo na. Para malapatan na ng lunas ang sugat ni Susana. Tayo na mga kasama. Tayo na, Daniel. Hindi nagtagumpay si Don Anselmo at hindi rin nagtagumpay si Lani sa kanyang hagaran. Mas pinili ni Daniel na maging kalahi ng mga 20 kaysa panagutan ang pinagbubuntis ni Lani. Tinalikuran ni Daniel ang kanyang pagiging tao dahil sa pagmamahal niya kay Susana. Mula doon, tumahimik na ang daigdig ng mga 20 at di naglao. Si Daniel ang pumalit na namuno sa daigdig ng mga 20 at patuloy niyang pinoprotektahan ang kalikasan at ibang mga kayamanan sa lugar na yun. Mga apo, hanggang dito na lamang ang aking kwento at abangan ang mga susunod pang ikukwento ko sa inyo. Ito ang Lola Sela ninyo, pansamantalang nagpapaalam. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Daniel at Duwende dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.